Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam nagingon non potest esse diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kun waas kamaturan ni pasukan. Usa kadakong kaugdahan sa gihimo sa Dios nga sa pagtukod niya sa matuon nga iglesia, si Kristo ang patukuranan, Efesio 2:20, o ang patukuranan nga matarong mulungtad hangtod sa kangturan. Ang sibahan nga gitukod, mausab ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Mohinungdan nga kita nangita sa kamatuoran sa tuyo ug tumong nga masiguro nga atong kaluwasan. Kay matud pa sa libro ni Sirach, Uluhan 34:8, ang labing kataas sa tanang kamatuoran, maupulong sa Diyos. Ang labing gamhanan nga kaalam, maupulong sa Diyos. Mao nga kita sa atong pagpaambit kaninyo, ang tingog sa simbahan atong gitahod o gusab sa balaang kasulatan kay kini gisugo sa Ginoo na sa San Juan 3:34, ang akong magisugo, magwali sa pulong sa Diyos. Mambitas pulong sa Diyos na kung pagpabus o ato sad nga pakigbisugan, tinabangan siya grasya ang pagtuman. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Diyos nga naghatag ka nato higayon nga makapaambit, makabutyag o makapanalipod kita sa buhing kamatuoran. Kay si San Pablo mingon, gipili ako sa Diyos nga manalipod sa iyang ebanghelyo. Filipos Kapitulo 1, versikulo 16. Ato sang pasalamat sa atong Santo Papa, Pope Francis. Ang atong Arsobispo sa Sumbong na ila si His Excellency Jose Serafia Palma, nga daghang kayog nahimo og mga kaugdahan alang sa espirituhanong kinabuhi sa mga pare, sa mga laiko, o usab sa mga katilingbanon nga kayuhan. Ato sang yukbuan ng mga obispo nga bulig kaniya si Bishop Dudong Merifil Bilyones nga namasign sa Shrine of St. Joseph, Mandawi City. O may nampuon nga obispo si Bishop Antonio Ranyula o si Bishop Emilio Bataclan nga bisag retired na, sige gyapon og pagpaambit sa mga puong sino o kay malipay siya nga makapabati sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Atong mga laiko, atong yugbo usab ni Sister Fee Barino, ang atong pamuno o panguo sa Commission ng Balite. Pasalamat nato ngadto usab ni Brad Dudong Limso, ang founder sa Cebu Catholic Television Network. Siya masay panguo ngayang giagak o giugmad pagayo ang CCTN, Cebu Catholic Television Network, nga mi lukup sa atong nasod o ni abot na sad kalat na subang nasod pinagi sa live streaming. O yaw ba nato karon niya si Brad Rudy Recasa nga atong inganlan o the father of conflicting texts and verses of the Bible. Amahan sa mga
pagdiskubre sa nagsumpaki ay sa Biblia. O sa akong tuod diasad si Brad John Purka sa ka-sharer sa Catholic Faith. O dito maglangan, unahon na to si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok o maayong hapon sa tanan natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni imong Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, Genesis and Veronica Racasa og ni Roberto Baculi. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas balang kasulatan Badsok dinhi sa John 3:13. No one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas sa anak sa tao, nga nanaog gikan sa langit. John 3:13, unsa ipasabot ni ini, wala pagyoy nakasaka sa langit. Gawas ni Hesus nga gitawag og anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa Gipadayag City 15:16 ngadto 16 sa maayong balita Biblia na kanayon, dito sa langit sa templo sa Dios dili na sila gutumon, dili na sila uhawon, og dili na magantos sa kainit sa adlaw dito sa gingharian sa Dios sa langit. Gipadayag City 15:16 nga wa nay gutom, wa nay uhaw, wa nay pag-antos sa kainit sa adlaw dito sa langit. Sa Epeso 1:7, kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Epeso 1:7. Pinaagi sa kamatayon sa krus ni Kristo, napasaylo na ang atong mga sala. Akong pangutana ani Bradsok mauni. Ug napasaylo na ang atong mga sala. Nganong mo adto pamanta simbahan Bradsok, mga pasaylo? Paliw ko ng patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa mong mayang pangutana sa in English no nga lan og objective redemption and subjective redemption. Ang kahimtang sa pagka naluwas o ang kaluwasan nga katumanan. Sa pagpakamatay ni Jesus sa krus kay nasirhan man ang langit, nablihan. O nahikawan man ang kalibutan sa gahom sa grasya. Ang grasya mong kinabuhi sa Dios nga iyang gipaambit kanato o kana mitubod pinagis kamatayon ni Jesus suma sa mabasa nato sa Efeso 1:7 sakto na ming sulti ni Brother Rudy nga kita napasaylo o kita natubos tungod sa kamatayon ni Kristo. So giablihan ang langit na abot ug niabot na sam nato ang gahom sa grasyas kaluwasan. Nga mga pulong sa Dios. Mo nga lang nato og objective redemption. Parehag og naay usa ka dapit nga hilabihan ka gutom kay way tanom nga mabuhi, murag desierto way tubig. Pero no day nagpuyo nga mga tao. Ya ang kapait nila nasulbad diha nga niabot ang mga makinarmanon, miugbok og lawom kay puso ni kuwang tubig. Niya naghimog mga ginganlan nato energy power nga mabot ang mga tanom ngadto sa kailanman nga motubo. Di na sila uhawon, di na sila sa gutumon. So muna nga lang nato kining sila nakadawat o objective salvation. Pero ang subjective salvation or redemption, kinahanglan pa nga, naman ay tubig. So, mangita sila sudlanan, mukabo ng tubig, sagob sa tubig. Kunya na may mga tanom nga buhi, mananom na sila, aron mabuhi. Nya, samtang makakaon na sila sa abot sa yuta, samtang makainom na sila sa tubig, nana nilang nganlan og tinagsatagsa nga kaluwasan. Sa English nga na to, subjective salvation. Muna nga, kanang paingon mo nga, giluwas na kita, kay ang tanan nga kahimanan sa kaluwasan, gihuwad na sa langit. Pinagis kamatayon ni Kristo. Mabasa nato na sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 12, nga sa kamatayon ni Kristo, gibubo ang grasya.
O kining grasya makaluwas na sa buhat 15:11. O pinagi sa grasya, ganahan na ta mutuman sa sugo. Kuno na pagay mga tao, hindi yun ganahan mutuman sa sugo, ayaw kalimti, wa pag tupi, wa pa magatuhop ang grasya kaniya. O niya, ang grasya, doon na kay kalingkon nga makapamalibad sa saha. So there is a dual effect of the grace of God. It will give us the strength to deny and to refuse to commit sin. And there is really the divine strength that we are able to obey the commandments of God. Mao na ang grasya nga na ang pulong sa Dios na ang sibahan gitukod na mo nagdoon na tayo ngalan og objective redemption na. Pero taksa-taksa na to mulihok pa. Ay, naa pa na sa Biblia nga mulihok ta, maniblasok ta nasa Filipos 1:12 nga tusunahan. Ngayon San Pablo, pakigbisugi gayud ang pagbuhat sa imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Work out your salvation with fear and trembling. Ingon si San Pablo sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 12. Sa ito mamulibasok pa ta. Dili kay mingon nga, human naman ang daan. Tinuod na ang ingnon na to di objective means na. Pero work out pa ta sa maggutumon ta, daghang bugas, mulungag pa ta. Ikalungag mukaon pa ta. Muna nga subjective within, we fill up the presence of God. Napailang teksto na sa Pinadayag 3:19-20 nga mingon, si Jesus, ako nagatuktok sa pultahan. Ug kamoy mo abli ka nako. Ug samtang musud ako makigsaw ako uban kaninyo. Pwedeng nindota. The analogy is knocking at the door. Jesus knocks at the door of our heart, but we are the ones to open and allow Him to enter and dine with us. Mukaon uban ka nato. Sa to pa, naagi atong buhaton. Muablita sa atong kasing-kasing. Pasudlo na to si Kristo pinagi sa atong pagtuo. Efeso 3:17. Nga pinagi sa pagtuo, musulod si Kristo ka nato. Pero siya usab ang mupabuhat ka nato. Naana siya, pero agdahon niya pagbuhat, dili ta mubuhat because of the freedom of will. Dili gyud po ta maluas. Kaya nanaon ta siya, pero dili ta mo kopera kaniya. Sa balay ko nato ang tubag sa pangutana ni Brother Rudy Racasa, dunay duha ka pagtubos nganlan ng objective redemption nga nana niabot na pinagis kamatayon ni Kristo, ang grasya, ang puong sa Diyos, ang matuod nga iglesia, ang balaang kasulatan, ang apostolic traditions, sa pagkaon ba na, gihukad na. Pero kinahanglan pag yun nga kita mabudlay sa pagdawat o pagpasuod. O mo nana ang sasud ang grasya, ato nagibuhat mo na nga latog kaluwasan nga katumanan. Nga katong imong gibasa kanina, naasa na sa Pinadayag 3:20-21, og nining bag-ong langit, wala na'y kamatayon, wala na'y paghilak, wala na'y kasubo, wala na'y sala, ug wala nang kalisdanan nga masinati nato didto sa kahimiyaan. Muna atong ipangandoy. So muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa. Salamat kay Brad Rudy, kay you are unraveling what is necessary to be aware regarding salvation. Kaya guban mingon, luwas naman ko, kuman na magkutub sa ni Kristo. Pero kung wata mo kooperar sa gipangayo ni Kristo, katong isgutan nato ni San Pablo pa, work out your salvation with fear and trembling. Panlibasuki pagbuhat ang imong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. So mo na nga, doon na sa tayo panglibasok personally, ato na as our human response to the divine invitation of salvation. O yan yaman si Brad John Porca ato sang tagdon og paminahon. Mayong hapon Bradsok, daghang salamat unya sa atong tanan nga viewers sa Bisayan ug sa tibuok kalibutan nga maabot aning Sibya. Nya atong mga pasalamat diha sa atong mga kaigsuonan sa Marigondon, labi na sila si Nulinggo dis Mabulo nga nagtan-aw gyud sila sa Monsignor Casare, tan-aw aning programaha ug sa tanang mga kaparian labi na des Hilongos Liti ug sa Maasin City bago nagpista nitong Domingo sa Assumption of Mary. So
Mayong hapon, inyong tanan. Akong pangutana, Brad Sok, nagingon. Sayop ka ng gitudlo sa Katoliko nga bahin sa purgatorio. Kaya ang paghukom sa Ginoo duha ra kadapit ang makasasala sa impierno o ang matarong sa langit. Nanas Mateo 25:40-46. Saan mo nato ni Brad Sok pag timbang-timbang niini nga duha ra man yang anong Katoliko naghimo man og pagtulunan nga wa das Biblia. Salamat kayo, Brad John Purka sa imong pangutana na may nasuwat nga duha ra gyud ang naaswala katong mga kanding makasasala para sa impierno o giyasto mga karnero mga butan nga para sa langit. Hae maning ikatuo nga dapit nga gisgutan sa Katoliko nga purgatorio. Asa man mabasa nga naay purgatorio kay nasa Sagrada Escritura sa balang kasulatan ingon San Pablo nga nagatudlo kami kaninyo sa mga nasulat. So ay may nasulat diya sa purgatorio mo na nga atong tubagunon. Ang una atong masayran nga diha sa pagpanudlo sa Ginoo sa kasulatan nini sa 2 Corinto 3:6. 2 Corinto 3:6 mingon si San Pablo, dili kami ministro sa litra por litra. Kaya ang litra nagapatay. Kundi ministro kami sa Espiritu. Kaya ang Espiritu naghatag og kinabuhi. Mao na ang ipadayag sa palang kasulatan. Dili kay litra por litra lang. Unya, unsa may pananglit arang pangita na itong litra por litra, kanang mabasa. Nga, nasulat yun nga itong gipangita. Kulitan mingon ang uban nga, where can we find in the Bible that Mary, the Blessed Virgin Mary, she is really virgin before conception, after conception, giving birth, and after birth. So, asa man mabasa nga si Maria ulay, suwa pa manganak, og ulay, birhen gyapon human manganak. Ngita mas laglitra por litra na. Wala ka na makita gyud kay na may mabasa sa Isaiah 7:14. Ang Dios gyud mo'y magahatag og timaan o milagro ang birhen manamkon ang birhen manganak. O ang iyang anak panganganlag Emmanuel. Sa San Mateo 1:21 ngadto sa 23, mingon si Anghel Gabriel kang Maria, ang bata nga matawo nimo paganganlan og Ginoo Kristo. Unya si San Gabriel si Jose gyud yang gipibaw nga nangabubog gyud nganong namabdo sa iyang asawa nga wa man niya hilabti. Mingon ang anghel ang bata nga matawo og gikan ni Maria paganganlag Jesus. Emmanuel, Dios kauban nato. So mo na birhen nga nanamkon, birhen nga nanganak. So usa ka naandan nga hitabo, so usa ka babae nga kon manamkon, so niagi siya og nganlan nato the ravishing of her virginity. So dili na siya birhen manganak samot na. Pero kining babayhana ginganlag birhen nanamkon, birhen nanganak. Nga naman dati sa miracle. Matod pa sa Isaiah 7:14, ang Diyos gyud nga mahan mo imuhatag og milagro kung timaan. Pero dili manalisod si Diyos. Kay human gani mabanhaw si Jesus, nanago man tong iyang mga tinunan, sud sa kalawak nga tinakpan. Human siya mabanhaw. Si Jesus milusot sa bungbong. Bungbong nga bato. Hibu nga mga apostoles nganong wa man mabungkag ang bungbong. Diha man sila nga tubangan. Og ningon si Jesus, ikapa ko. Kaya yung Espiritu way unod og bukog. Ako doon na nasa San Lucas 24:39. So kung mahimo na ni Jesus siyang pagkamao nga Diyos og taong matuod, nga doon na siya lawas. Niya makalusot siya bungbong. Anong di masad siya makaagi sa taguangkan o sa tiya ni Maria nga dili maunsa ang kabirhen ni Maria. So mo na nga ito'y katubang nga mahimo sa Diyos. Unya lagi ang ipangita ni John purgatorio man. Mo na nga ang atong ikatubag dito sa purgatorio kay ang Diyos lustesia.
God is justice. If you look into the dictionary, the meaning of the word justice, Webster will tell us justice is a virtue which a person renders what is due to everyone. Ang hostisya kon pagkamatarong mo sa kamitna kon birtud nga igatugyan nato unsa nga Jesus sa katao. Og si Jesus mi paibaw. Nara sa Lucas 12:47-48. Ngayon si Jesus nga kadtong gagmay rag sa gamay rag silot o latus. Pero kadtong dagkog sa dako sa napanilngon kanila. That is justice. Pero kung imo nang ipuno ng dagko kay sa kriminal manglulugos o mga naghimog mga pagpamatay, iipon lang niya ito ang taong namatay nga nangawat o bayabas kay hilabihang gutuma. Makaingon ta, where is justice there? To give what is due to everyone. Murang nasa Proverbio 6:30-31, nagingon. Nga kung makakita kang tao nga nangawat tungod sa kagutom, kuha bagduha ka puso baro no tinapay. Ayaw nagkamaya kay gamay ra nagasala. Nangawat tungod sa kagutom. Pero ningon sad ang kasulatan sa Job 31:10-12. Pero kung ang usa ka asawa manapaw, maghimog, malaw ay buhat, dako kining sala, mortal kining sala, angay kini sa impyerno. O klaro kayo, bugat nga sala, bugat sad nga silot. Ana sa Job 31:10-12 sa kining libro o hulad nga ngalan Mayong Balita Biblia. So dunay kalainan ang silot, kay dunay kalainan ang salaon nga gihimo. Ang usa nangawat lagpan sa kagutom, ang usa naghimo og kalawayan. O nakapatay ba, naglugos, nanulis og dagko kay kantidad. Ngay na tao nga nangawat lang tao bayabas tungos kagutom. Parehaso na mo silot. There's no justice to that. You cannot attribute to God as injustice person. Ngano? Nasa Salmo 7:11. Nangingon, ang Diyos sa kamatarong nga maghuhukom. God is a just judge. Doon nga, that demands really. Di man parehang sa, so di parehang silot. Doon yung sa tao nga, ang iyang mga barong pulo, long sleeve barong nga, nakuan maduluol man sila sa kanang sapa ni awas ang sapa ang mga linadla dito nagkalapok nagkalupati. So ningon tong laundry niya ang iyang tiglaba nyor niya mitay barong nimo nagkalupati sa kining alkitran na may nayabong alkitran. So unta man wa tay mahimo na inday sunugan na lang na. Di may barong pulo nimo nyor nga igulen taong na kuan na mansa sa ketchup. Sa motel ni pag apil sa salo-salo. Unsay pong sa dato ay labhila na inday kay makuha naman na. So that is common sense. Nga diya usa ka sapot o sinina nga nagkalupate na sa alkitran. Di na madaan naglaba, sunugo na lang na. Mo ng mga kalag nga dagko kay sa walay paglingit. So justice of God, they are challenging the justice of God, and that will be given to them. Nga hinimo ra sa nila ang impyerno. Kay Ginoo di man na maghimog impyerno kay maayo man siya. Pero ang sala sa mga tao, demanding, asking, challenging the justice of God. So there, the penalty which is forever. Pero kantong gamay ragsa, aw makagawas. Mao na nga duha ra gyud kadapit ang dulngan sa tao, langit rag impyerno. Kaya kanang purgatorio agianan na napadong sa langit. Linisanan na napadong sa langit. Ug na sa Biblia. Asa mabasa? Nasa 1 Corinto 3:15. Ngamingo San Pablo, kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sapayan nga moagi kayo pero maluwas pa. So ay ko ging nag langit na kayo guna di na langit.
ay sa kung na nga impyerno na kay matod pas pinadayag 20 versikulo 10 ang impyerno silot nga walay katapusan. So niya ay silot kayo pero makagawas pa ang pulong sa Ginoo ngan ana og purgasyonen. Si Jesus human milansang sa krus ang iyang espiritu kalag niadtos bilangguan nga nabilanggo dito mga espiritu ug siya nagwali dito og ingon Jesus patens purgasyonen it sidit ad exteram Patris omnipotentes. Unsa kuno miadto si Jesus sa kadapit ug gihimo niya ang paglinis sa kasalanan. Sa montong dapita purgasyonen. So di ako ang pong purgatorio gikan sa Latin word purgatorio, linisanan. So na linisanan. Kay ingno nimo nga why purgatorio? Hala, asa man ibutang na makasasa ang gagmay? Di man nakasud sa langit. Asa na babasa? Naa sa pinadayag 21:17. Kay way bisan o sa katao nga dunay bisan gamay nga buling sa sala nga makasud sa syudad o langit nga giandam sa Ginoo. So, wa gyud makasud gamay ra sa. So di siya maimpierno. Pero di siya adto sa langit. Linisan siya o dayon na siya patumong sa tuo nga mao ang kingharian sa Ginoo. Duha ra tumong sa tao. Either impierno or langit. Pero kadtong dunay gamay sa dito mo disilya sa impierno, padung to sa langit pero linisan na sa. Mo na mabasa na to. Jesus patens purgationem peccatorum it sidit ad exteram Patris omnipotentes. So, miadto siya sa kadapit og nang limpyo purgationem. Purgatorium. So, sa balang kasulatan indicating the word purgatory from the Latin purgationem. Sa muna ito katubag sa pangutana ni Brad John Porca. Salamat kay Brad John. Balik ta ni Brad Rudy Racasa. Daghang salamat pag-usab Bladsok ug dito lang ko sa Biblia Bladsok sa Marcos 16:19. After the Lord Jesus had talked to them, he was taken up to heaven and sat at the right side of God. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Marcos 16:19. Sa Roma 11:12, istrikto ang Dios ni atong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Sa Juan 12:45, miingon si Jesus, ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan nga nagpadala kanako. Ang akong pangutana ani Bladsok, unsa may buot ipasabot ani Bladsok? Duha ka buk ang Dios Bladsok kay ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan nga nagpadala kanako. Paliw ko nagpatin-aw ani Bladsok. Sa Santiago 2:19, Brad Rod, nagkingon nga, kung nagatuo ka nga usara ang Diyos, husto ang imong pagtuo. If you do believe that there is only one God, that faith is right and correct. Kung nagatuo kang usara ang Diyos, husto na imong pagtuo. Pero ipaibaw mo sa kasulatan nga, dunay tuo ka divine persons. Sa 1 Juan 5:7-8 ingon si San Juan, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Doon ito ang nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang pulong, ang Mos Kristo, o ang Espiritu Santo, kining tutulo usa. Mana nga ang imong utana brother nga duha pa ning Dios. Oh, kay naay Hesus nga mikayab niya Dios stricto sa mga napukan, maluluyo niya itong mga tao nga nagbaton sa pakigbisog pagpuyos kataro. Na nakakita kanako, nakakita sa Amahan. So duha ay ang nakakita ni Kristo, nakakita sa samahan. Sulayan sa iyong Amahan. Sakto ka. Sa pagka-persona, lain ng Amahan, lain ng Anak, lain ng Espiritu Santo. Individual entity. Yun sa napagpakita sa Diyos nga tulo ka persona, katong gibunyagan si Jesus sa Sapa sa Jordan. O nakita sa mga tao nga si Jesus diya sa Sapa sa Jordan,
Yan ibatog kaniyang salampati, ang Espiritu Santo. Gikan sa langit na dungog ang tingog. Kini si Jesus nga akong anak nga pinangga. Paminaw kamo kaniya. Kaya kaniya ako dunay kalipay. Muna mabasa na to San Mateo 3:11-16. Dunay tulo ka divine person pagkamao nga langit nun, ang anak niya sa Suba Sordan o sa Pasordan. Ya ang Espiritu Santo nagpakita og simbolo sa kining salampati o sa langit na dungog tingog samahan. So, muna, there are three divine persons. Tulo, pero usar ang ilang pagka-Diyos. Pareha God o kanang laon, kanang na itong ocean, doon ay Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Tagko kayo ng laon. Pero mauro yan ang dagata. Tilawan na ni mong sagasan dagata sa Atlantic, Pacific o sa kining Indian, parat yun ang dagat. Pero doon ay two kaingan lang na to, the boundaries. But there is only one sea, usara ka pagkadagat. So, mga na, brother, analogically speaking, tulo ka divine person, pero usara ang ilang pagka-Diyos. Salamat kay Brad Rudy, niya pa si Brad. Ato na yung pinumdom nga doon natin mga hinungdanon kay paibaw, nga nakita nato ron sa atong screen, pero doon na sa tay hangyo sa katawhan nga maghiusa tas makusganong pagtuo pagsalig ug pagpangayo nga unta mo lunga na ang coronavirus, uban pa ni mga virus, Delta variant, uban pa kay why di mahimos Ginoo kun siya atong sangpiton sa atong pagampo. Kunya atong nantawon karon dayon kini mga hinungdanong pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mga igsoon, balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, may panultihon sa kinadman Nel Bolitong ni si Precognitum. Dili ta makaigugma susa ka pagkamao nga wala to masayri. Di ta makabansay susa ka tinuhuan nga watay igo nga kasayuran. Mohinungdan nga atong tulumanon, ihalan nato sa Dios aron iyang kamatuoran mahibawan. Aron siya pagatuhuan sa tanan. Aron siya pag-aalagaran o higugmaon sa tanan. Niya uban nato si Brad George Torrefil usas mga hanasad nga pagpambit o mantigo magpaubos sa pagpaminaw sa mga komentaryo negatibo sa mga pundok.
O niya sad si Brad Carlo Badenas, usas mga serious Catholic Charismatic youth groups. Ya, unahon na to si Brad George Torrefel. Dan salamat Brad Sok, may hapon kanimo, may hapon ka natong tanan, labi na sa itong mga televiewers nga karon na nga nagsunod na itong programa ug sa mga online viewers. Pasadili pa may na yung paglantaw dias kalituban talipon buhol sa atong mga minister nga kanon na yung nagsunod na itong programa nga diha sa Tacnaan, Mandawi City si Brad Christopher Andrino ug si Brad Vicente Badal nga naglantaw usab. Basok akong pangutan na may tungod di sa topic sa Holy Orders o sa Santos nga pag-ordinar nga pinaagi ning mong sakramento sa Santos nga ordinar nga natukod diha sulod sa itong simbahan ang hierarchy nga naglangkob sa pagka-obispo, pagka-pari ug pagka-diakono. Nya diri ko sa pagka-obispo basok nga sumala pa diri sa 1 Timoteo 3:2 basok nagisgot ito nga ang usa ka obispo kinahanglan nga bana siya sa usa ka asawa. So masabot ginato nga binyo ang usa ka obispo kay bana man sa usa ka asawa. Kapag dili gid pwede duha ka asawa kun dili usa ra ka asawa. Kunya sukuhay sa atong bundok basok sa Katoliko sa atong mga pare o mga obispo nga wa gid sila asawa basok. Ako pangutana ni basok dili kaha ang pundok sa Aglipay katong kag Gregorio Aglipay mo'y nakatuma rin na basok kaya ang ilang obispo doon na may asawa basok nya samantala sa Iglesia Katolika wa mo gyud asawa dili ka ang kanang kang naglipay mo na tungdan na nakatuma na ni basok pala kong pagpatinaw basok. Ang mga apostoles pulos obispo kay naa sa buhat sa mga apostoles 1:20 nga diya nga si Judas Iscariote ni budhi si Jesus o niya naghikog then nabakante ang iyang pwesto. Kung nato basahon ang buhat 1:20 sa in English, and the apostles assembled themselves in order to choose or elect someone that would replace the bishopric of Judas Iscariot. Ang mga apostoles nagtigom o sila nagpili o kinsay mopuli sa pagka-obispo, bishopric obispo ni Judas Iscariote. So tanang mga apostoles kining obispo. Pero dili tanan nila ulitaw kay si San Pedro doy ugangan pasabot nga do na siya asawa. Although sa tradition nagingon nga ang iyang asawa namatay na sa iyang pagsunod yun sa atong Ginoong Kristo. Biyudo na siya. Dili ta kapinpuin sa mga gingon nato nga mga ulitaw ug single nga mga apostoles. Pero usa ni ana San Pablo. Sa 1 Corinto 7 versikulo 7:8 naingon San Pablo mahinta nga kamong mga dili minyo ulitaw daga biyuda magpabilin nga dili minyo sama kanako. Kay mas maayo nga way mga kakulian wali kaninyo sa panahon sa mahadlukon nga pagtawag. May perilous call nga maasayan ang usa ka pare o obispo ba sa mga dapit nga hilan kanang daghang mga kontra sa Kristiyanidad. Mupatay mo kaog tao ang mga dapit nga tuwa nila. Kaya sa 1 Corinto 3:36-37 ningon sa si San Pablo mayo unta nga kadtong mga dili minyo nga lalaki magpabilin nga dili minyo, kadtong babae nga dili minyo magpabilin nga dili minyo, kay mas mainugdanon sa iyang kinabuhi nga wa siya aligwa sa babag sa pamilya kung ihala niya ang tibuok niyang pagkamao ngadto sa Dios. Niyang sumpayan ni San Pablo ang pagbinyo maayo, pero labing maayo ang pagpabilin nga dili minyo kung siya magalagad sa Ginoo.
So mo na nga dunay gisulti ni Jesus sa San Mateo 19:12 nga doon ako'y gipili. Gipili na ko dito pa sila sud sa tiyan silang inahan. Nga dili magbinyo. Kay sila gitawag nako sa pagalagad sa gingharian sa Dios. San Mateo 19:12. Doon ako'y gipili daan dito pa sa tiyan sinahan. Nga dili magbinyo. So that is God's design. Nga sa mga obispo, doon na dili minyo. Doon na sa minyo na daan. Mo nagisgutan nimo nga ang usa ka obispo kinahanglan uno Timoteo na usa ka tao nga mayo motudlo, mapailubon, dili palaway o usa ka tao nga banas sa kasawa. So, pasabot nga tunay asawa. Ang uban nga mga commentator naingon nga the wife there does not mean a woman, but it is the parish or the church, the community that they serve. So mao na ang sabutan na meaning there is no somewhat contradiction of the fact or historical data. Nga sa unang mga panahon sa earliest days of Christianity, tunay mga obispo nga minyo, doon na sa dili. Kaya dili para ingnon nato nga obligado gyud nga magbinyo kay si San Pablo obispo man to kay all apostles were bishops. Ningo man siya maintang uban ninyo nga ulitawag daga magpabilin nga dili minyo pareha nako. Kaya mas maayo pag-alagad sa Ginoo nga watay gapos ug ali kun matawag tawgon ta sa piligrong tawag para sa pag-alagad kaniya. Doon natin pamilya mawili mata. Madlok man ta kisan tayo mabuhis mga batag mamatay tao kisay mo pulis atong asawang lain ay manambuos bintana. Muna nga ang tambag San Pablo still free some rights on the sphere or will of God. Kaduna gyud dili mapinyo. Nasa daang tugon aron dili na ito malimtan. Nasa Jeremias 16:2. Mingon ang Diyos kang Jeremias, gusto ko nga magkinabuhi kang dili minyo. Gusto ko nga dili ka magbaton og anak. So, klaro kay sugos Ginoo. Di ta makaingon kay mingon ra ba ng uban nga kanang dili pagminyo. Doktrina na siyawa. Doktrina siyawa si ang Dios magdoktrina giyawa. Nagdoktrina pagtulon siyawa ningon siya kang Jeremias, gusto ko magpabilin kang dili minyo. O magpabilin nga way anak. Nana sa 1 Corinto, Jeremias 16:2. So muna itong paambit sa pangutana ni Brad George Torrefel. Ya, takli din ta ni Brad Carlo Barinas. Dagang salamat Brad Sok o maing hapon kanimo Brad Sok o maing gabi agad nining atong maabtan nining atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya Brad Sok sa di pa ko mangutanag greetings nako ni Brad Michael Cabonilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba o kanimo Brad Herms Luina taga Samar. Mayong pagtanaw. Ang akong pangutana Brad Sok base natong gisaulog sa atong simbahan pag Domingo kining gitawag nato Assumption of Mary Brad Sok. Kining pagpasaka ni Maria lawas o kalag dito sa langit. Ang akong pangutana ni Brad Sok kini nga doktrina Brad Sok klaro man kay ning gisupak sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante tungod kay naa man sa Juan 3:13 Brad Sok nga nag-ingon diri Brad Sok og walay tawo nga nakasaka sa langit kundili ang nanaog gikan sa langit ang anak sa tawo nga anaa sa langit. Dinhi Brad Sok giklaro sa maong sitas nga wala pa gyud tawo nakasaka sa langit gawas niya tong gikan sa langit nga ninaog Brad Sok. Unya ngano man si Maria Brad Sok gipasaka man siya sa langit nga wala may taong nakasaka sa langit. Unya sa unang Korinto 15:50 Brad Sok nagisgot po din nga ang unod ug ang dugo dili makapanunod sa gingharian sa langit. Unya Brad Sok ang atong doktrina Brad Sok si Maria lawas jud unod ug kalag jud gida dito sa langit. Unya ang giingon sa unang Korinto unod ug dugo di jud nakasuod og langit. Palihog ko og pagpatinaw Brad Sok kay gisupak ni mga protestante Brad Sok. Mayo ka ng pangutana kay bago yung gisaulog na to ang Assumption of Mary.
with her body and soul to heaven. Ya mo supak man eh. May supak man eh. Sa gisulti ni Jesus San Juan 3:13, San Juan 3:13, way nakasakas langit. Gawas ka na ako, nanaog ka sa langit. Ya, anong na may musakang wa may pusakon. Una sa nandun na gi-sample ang Ginoo. Nga doon ay duha ka tao nga gipada na nabayaw sa kitasan nga wa mo agi kamatayon. Ang sanay nimo si Enoch na sa Genesis 5:24, usa ka tawo nga naila ikapito ni Adan, naila sa kaligdong ug kamaghupon, di matigong masuko. Nahimuot pagayo ang Dios kaniya og siya gisakgaw sa panganog ug gida ngadto sa kitasan. Sa ato pa gidas Ginoo. Wa mo agi kamatayon. Ikaduha mo si Elias. Elias kuyog ni yang tinunan, Eliseo, o niabot sila sa ka lugar ni kalit pagtungha, kunsat, o sa kakarwaheng giguyod sa kabayong dunay pakok, o the command from heaven, get on the chariot. Sakay sa karwahe si Elias, o Mikayaw, milupad nga tos kay tasan, ang karwahe, gida si Elias, ug wa mo agi kamatayon. So, by principle of reference, that is not impossible with God to allow persons to go up to the kingdom of God, the sphere of God in heaven. Nga di mo agi kamatayon. Unya, nasa Isaias 14:24, nagingon man, nga kunon sa gani gisultis Ginoo tinuod na. Ug sa gitinguha sa Ginoo matuman. Yaon sa may gitinguha sa Dios may tungod ni Maria. May tungod ni Jesus ang anak. Mabasa na to sa Malaang Kasulatan, Salmo 132:8, Ginoo bangon, pauli si mong pahulayanan. Kinsa man ning Ginoo nga gipabangon, gikas minatay pauli siyang pahulayanan, si Jesus. Pero na may sumpay, ug ang arka sa imong kalikon. So kanang arka kung atong hinumduman, the Ark of Covenant, kahuna nga sa so dunay sungkod ni Moises, duha ka papan nga batong giswatan na po kasugo of the living bread, ang mana nga gikaon sa mga tao. Nga matud pa ni Jesus, I am the living bread. So kinsa maning arka nga gipuy-an sa living bread nga mao si Kristo? Si Santa Maria. Arka. Nga sa ato pa kung si Jesus nabanhaw bisakas langit, ascended up to heaven because He is God. By His own power, He ascended to heaven. Pero Santa Maria, Asunsyon, sila pa, or Assumption, nga ang gahom ni Jesus, mo'y gahom nga nagpasaka kang Maria sa langit. Yan nakita man sa pinadayag 11:19. Nakita ko ang templo ug dito nakita ko ang arka. Ya, unsa man ang nakita ang arka dito na sa pinadayag 12. Usa ka babae nga matahom nagsinina og hayag kayong sapot nga puti, gipurong-purungan sa duha ka bituon, nabuog duha ka bituon, tindog ibabaw sa buwan. Kining babayhana maong inahan sa bata nga mumando sa kalibutan pinagis sa barang nga putaw. By knowing the child, we will know the mother. Kinsa ni bata? Mao si Jesus. Basa nato sa Hebreo 1:1-3, bata nga magsapwang sa kalibutan. Kinsa man ning bata nga magsapwang sa kalibutan? Santo Niño Jesus. So kung si Jesus na dimudo, ergo ang babaeng nakita inahan man, o Santa Maria. Gipurong-purungan dito sa langit. Kay laki, musaka, pasaka man siya. Bangon Ginoo sa imong pahulayanan. Bangon Ginoo, pauli sa imong pahulayanan. Dili ka ikaw ra ang arka sa imong kalikon. Kinsa ning arka sa kalikon mo, Santa Maria. Morang sa apostolic tradition, si
Santo Tomas Apostol, kuyog siyang kauban, pauli na, gikan sa misyon. Pero pagpadung nila, nakita nila usa ka matahom nga babae, nga pamilyar kay nila. Uy, ang mahal nga inahan, Santa Maria. Dagan ta kay mangupta niya. Dagan sila, pero samtang magkusog silang dagan, nagkanang pagbayaw ang mahal nga inahan. O siya gisapwang sa panganod, kuyugan sa mga anghel. Nakita ni Santo Tomas o siyang kauban nga gidaas kay tasan. Paghanto nila sa ilang station house, ni balita dayon ang mga apostoles, pastilan, wa mo din ni Tomas. Namatay ang mahal nga Birhen. Ug naaron sa lubnganan. Ingo si Tomas, di man na tinuod. Siya di tinuod. Nakita na mo si Birhen Maria ang gisapwang sa panganod, gidaas kay tasan. Ay kanimo Tomas. Pabilin gyapon ang imong pagkadili matinuod. Tara, adto sila sa lubnganan. Dito sa sepulcher, tuod nila ang bato, dito man ilubong mahal nga Birhen, pagsuod nila nasibog sila. Kay nahanggap nila ang kahumot sa buwak, kamyon sa baho kahumot. Mara pagsuod nila dito, bulak na fresco, ugwa na dito ang lawas ni Santa Maria. Tingog des Tomas, tanawa, kinsa may husto, kamo o ako, o kakong kauban. Nakita na mo nga si Birhen Maria gipasakas langit. So by holy tradition, gisaulog na kada Agosto 15, kay doon na may tradisyon nga ito sa turuan. Asa mabasa? 2 Tesalonica 1:2-15. 2 Tesalonica 1:2-15. Mingon si San Pablo, hupti kayo sa dakong kaligon nga among gitudlo kaninyo. Pinagig among sinuwat o pinagig among tradisyon. Among tradisyon. Pero, kuyaw, kung doon na gani diya kaninyong dili mo tuo sa among tradisyon, ayaw pakiguban niyang tawhana. Ayaw pagkuyog niyang tawhana, itakdan ka sa pagkakulang sa kaibaw. So not only the Holy Scripture, the Bible, but also the apostolic tradition demanded by the authority of Christ imposed upon Paul nga tuuta ng apostolic tradition. That is one of the apostolic traditions nga si Birhen Maria gipasaka sa langit. Kung sa tuyo, aron pagpaibaw ka nato. Nga doon natay patinga nga tuwa sa langit. Nga ka na sa pagsaka ni Santa Maria sa langit, human naman mabanaw si Jesus. Human na sa Jesus, pasaka nga to sa langit. Abli ng langit, ang butay pasabot nga, way nakasuod sa langit kay, way nakasaka kay siradong langit. Abirto na ang langit. Muna atong tubag sa may pagkutanan ni Carlo Badena. Salamat kayo. Niya balik ta ni Brad George Torrefel. Dang salamat pag-usap Bersok niya. Ditso ko sa akong pangutana Bersok ako ning ako palang kasulatan Bersok diri sa Mateo 23:9. Si Jesus ningon siya Bersok nga dili kamo magtawag og amahan ni bisan kinsa dinhi sa yuta. Kay aduna lay usa ka amahan nga mo ang Dios nga tuwa sa langit. Nga ako pangutana ni Bersok mura man ning nagka-contradict niyang mga bersikulo diri sa Biblia Bersok nga di ta magtawag og amahan. Nga naa may mabasa diri Bersok nga si Abraham gitawag og amahan na sa Lucas 16:24 nga ningon gitong dato gani nga amahan nga Abraham, nagampo ako kanimo nga unta ipadala si Lazaro gadto sa kalibutan. So gitawag og amahan si Abraham. Gani si Ibram na siya nya gitawag og Abraham kay giusab sa Ginoo kay siya mahimong amahan sa mga nasod. So si Abraham gitawag og amahan. Unya si San Pablo sad gitawag siya sa amahan. Si Elias gitawag ni Eliseo og amahan, 2 Hari 2:12. Tunawa mo to si Elias kay sakdaw to sa katong karwahi. Ingon si Eliseo nga amahan asa ka man nangita ako kanimo. So ako pangutana ni Basok, unsa may but ipasabot ni Kristo ani Basok kay maura man ni gamit-gamiton sa atong mga kaatbang mga dili Katoliko kining bersikulo Mateo 23:9 nga ningon si Kristo nga dili kamo magtawag og amahan ni bisan kinsa din sa yuta kay aduna lang may usa ka amahan nga mong Dios ngadto sa langit. Muna nga ilan ni gisaway Basok kay lagi motawag ta sa atong kaparian og Father o amahan. Palihog kog pagpatin-aw ni Basok. Daghang salamat. Ang ato ikapambitubag niya na mga there are different
categories assumed to the word Father. Na nagkalalaing kahimtang o kategorya sa pagkaamahan. Ang una mao ang pagkaamahan ni Yahweh nga Diyos. Mabasa nato sa Deuteronomio 32:6. Kay ang Diyos mao nga atong amahan, kay siya man ang magbubuhat kanato. So that upholds the highest kind of fatherhood, the cause of everything, the Alpha and Omega. Siya ang sinugdanan sa tanan, ang katapusan sa tanan. Si Kristo sad. Mabasa nato sa Isaiah 9:6, alang kanato usa ka batang lalaki gihatag, ang kagamhanan ni katungtong siya nga baga, pagkatawgon siya prinsipis pakigdain. Amahan nga walay katapusan. Tawgon siya gamhanang Dios. Oh, si Kristo sad gitawag amahan nga walay katapusan. So, diin man asa man ang kategory ni Kristo being the Father. Nasa ganlang the absolute fatherhood. Kaya nasa San Juan, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, tudling verse 1:3, sa kasinugdanan mao na ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios, tanang butang nga makita ug dili makita nangahimo sa pulong. O kining pulong nga mao ang Dios, nagpakatao, nakita nato ang iyang himaya nga mao si Kristo Jesus. Unsa din is Kristo? Kuyog samahan. Kaubang mabubuhat samahan. Sa mga butang nga makita o dili makita, nahimo sa pulong nga mao si Kristo. So the highest category of fatherhood belongs to Christ and to the Father. So, sa ubos-ubos nga kahimtang sa pagkamahan. Na sa San Mateo 15:1-3, tahuran ninyo ang inyong amahan, ginahan. Meaning, the father in our family. Doon na tayo amahan. Ato sang tahuron. We have the mother in the family. Ato sang tahuron. Pero doon na sa ilaing pagkamahan, mao ang buluhaton sa Ginoo nga gisangon nining mga tawhana. Mao ang pagkapare. Doon na ba tayo mabasa? Na sa daang tugon. Maghukom libro sa Maghukom Kapitulo 19, versikulo 18. Samtang gira, tago ang mga pare, o nangita sa ang mga katawhan nila dito sila sa bukid, o gingnan nila ang ilang pare. Lugsong na kay pare ka. Ya, magpakamahan ka kanamo. Yes, Maghukom Kapitulo 18-19. Lugsong na kay pare ka. Magpakaamahan. You are our father because you are priest. Do not serve one family, but community of God. Come down with us. Go down with us. So muna nga, ang pare isan matawag amahan. Si San Pablo ningon sa siya, sa 1 Korinto 4:15, kay bisan pa doon na mo'y napulo, kalibo kang magtutudlo, Deutera inyong amahan, ako inyong amahan. Tungod ka ako'y nagpakaon ka ninyo sa espirituhanong kalanon nga maing balita. I am your father because I do feed you with a spiritual food. I am your father. Bisan mo, doon na mo'y napulo, kalibo kang magtutudlo, Deutera inyong amahan, ako inyong amahan. Unsa man San Pablo, pare. Nasa Roma 15:16, si San Pablo mingon, ministro ko sa Dios og nag-alagad ako, isi pare. Yung pare San Pablo. So, klaro na to nga ang pare matawag sa nagamahan. Di na ingon taga pads or masama na ito itawag sa pare engineer. Ayaw kay dili na mo'y kahimtang nining itawag sa Ginoo. Sa Biblia tawag ko siya Father. Daily belonging to the highest category of fatherhood that only belongs to the Father, God, Yahweh, and Jesus Christ, nga pagkatawgon o sabog, amahan walay katapusan. Pagkailhon og tawgon, nga Diyos nga gamhanan. Literal kayo, nga si Kristo tawgon yung Diyos nga gamhanan. Labos na ng atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao nga magkadunga ng atong pag-ila kaniya. The more we know Him, it does not replace our faith
but our faith is strengthened by our knowledge on Him through the Holy Scripture. Muna nga magtuuntas mga pulong sa Ginoo, dili kay nga atong kaybaw, mupuli sa atong pagtuo. Pero ang atong pagtuo malig-on sa atong kaybaw sa pulong sa Dios. Kay certain ta, di ta magduda. Kung nangita tag tinuray nga kaluwasan, go and make yourself belong to the Word of God. You will be certain, you will be sure of the truth that you shall grasp. Though that is faith, but it is really confirmed by the infallible Word of God, the Holy Scripture. Mara nga, reyo na nato ang kanunayan ng pag-ampo, pagtuon, paglikay sa sala, pagbuhat og mayo, kay wata kay bao. By the way, mga usa ka libo ka tawo gi-interview. Usa ka libo ka tawo, tulor gyud tubag sa pangutana. Are you ready to die right now? Are you prepared to die right now? Ningon to sa andam na ko kay ang akong katigayunan gibahin-bahin na sa akong anak. Ako sa andam na ko kay gusto kay tatong maghikop, may nunog ko ang Ginoo. Imagine that answer does not belong to righteousness. Ako sa ningon, andam na ko kay dugay na akong gibiyaan akong sala. Nagtuman ako sa sugo sa Ginoo, nagbuhat ako maayo. So ready na ko. Only one. Among the 1,000 persons, only one gets the right answer. Are you also ready to die? If you say yes, do you have that answer? Nga imo nang gibiyaan tanan nimo nga sala, nagtuman na ka sa sugo, nagbuhat na kag maayo. Pero winanas Biblia na sa Ezekiel 17:28. Ni tubag si Ezekiel dihang pangutana, maluwas ba magkasasala? Tubag si Ezekiel, ang Diyos nag-iyon. Kung biyaan niya iyang sala sa tao, nagtuman sa sugo, magbuhat og maayo, kanang tawhana nakaluwas siyang kalag. Igsoon salamat kay siyang pagduyog kanamo ni atong tulumanon ang katinawas pagtuo. Tagbuta po sunod sa atong tulumanon o ang Diyos magapanalangin kanato. Akong greeting ni Brad Paul alimay naton tang tabangan ninyo kay kini siya nagsangyaw gikan siyang pagka saksi ni Huba evangelist na himo ng Catholic Faith Evangelizer. Dudong limso ato sang iyampo. Amen. Yeah.